Halos wala nang matirang mga isda sa ilang bahagi ng West Philippine Sea dahil sa talamak at iligal umanong pangingisda ng mga barko ng China. Ang masaklap, hindi lang isda kundi pati corals ang hinahakot at sinisira ng mga Chinese militia vessel. Nabanta na raw sa food security ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Durog-durog na corals, wala ng mga isda at halos mapatag na ang ilalim ng dagat. Yan ang tumambad sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard nang kasiring nila ang Rosul at Escoda Reef sa West Philippine Sea nito lang Agosto at Setyembre. Ayon sa Coast Guard, ginawa nila ang underwater survey matapos mamataan sa lugar ang higit 30 Chinese maritime militia vessel na nagkumpulan doon mula noong August 9 hanggang nitong September 11. Base sa assessment ng PCG, lumalabas na halos patay na ang marine ecosystem sa lugar. Kaya halos wala na rin makitang senyales na may mga nabubuhay pang isda. Malinaw rin na indikasyon ng mga basag-basag na corals na sinadya itong hakutin sa lugar, prinoseso at sinadya ulit itapon sa dagat. Ayon sa PCG, walang ibang pwedeng sumira sa mga ito, kundi ang mga Chinese militia vessel na illegal na nangingisda sa Rosul at Escoda Reef. Bagay na sinagundahan din ng Armed Forces of the Philippines na una na rin nagsagawa na underwater survey sa Rosul Reef noong Hulyo. Mukhang bagong hakot yung mga corals. And that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang ang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So that's why it's alarming. Parehong pasok sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Escoda o Sabina Shoal at Rosul Reef. Kaya bukod sa pagkasira sa marine ecosystem, nababahala rin ng AFP sa posibleng epekto ng pagkasira nito sa produksyon at supply ng isda sa bansa. That is a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Wala pang pahayag dito ang China, pero tiniyak na militar na palalakasin pa nila kanilang presensya sa West Philippine Sea. Lalo't nitong Biyernes lang, hindi na naman bababa sa 40 Chinese vessels ang namataang bumalik sa Rosul Reef, pati sa Baragatan o Nares Bank at sa Escoda o Sabina Shoal. Concern kami dun sa Sabina, it's because malapit na siya sa Palawan, that's the closest. Less than 100 nautical miles na siya to the mainland of Palawan. Sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng China, aminado naman ng militar na hindi madaling itaboy ang mga Chinese vessel. Lalo't pinagkakasya lang umano nila ang limitadong assets na mayroon sila. We have to maintain our presence there. We'd like to maintain 100%, 365 days a year. But because of the weather, limited resources, our troops have to go back to port to refuel, to take some little rest. We are hopeful that we are going to get more. Sa ngayon, may ilang bansa na raw na nagpakita ng interes na magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang Japan, Australia, Malaysia, France, India, Canada at Singapore. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin daw ng mga otoridad ang paghahain ng panibago na namang diplomatic protest laban sa China. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.